anger is not always wrong. Hindi porket nagagalit ka, mali ka na kagad. Anger could be righteous. Even God gets angry. Kahit ang Diyos nagagalit. He is angry at unrighteousness rather. Galit ang Diyos sa injustice. So hindi masamang magalit. Pero kapag yung galit ay na-mishandled, kapag ang galit ay na-misuse, kapag ang galit ay na-mismanage, doon siya nagiging kasalanan. Let me repeat. Anger is not wrong. But your response to that feeling of anger could be sinful. Hindi siya mali, pero yung response mo dun sa galit na naramdaman mo, pwede siyang maging mali at maging kasalanan. Paano nagiging bitterness ang galit? Ang galit, nagiging puot, ang anger, nagiging bitterness, kapag hindi ka nagpatawad at pinatagal mo yung galit na naramdaman mo. Because by definition, ang bitterness is prolonged anger. Pag yung galit pinahaba, hindi pinatawad, hindi na i-process, amen, galit ako sa iyo for 10 years. Yung anger na yan could be bitterness already. Because yung anger kapag pinatagal, nagiging bitterness. Let me say this to you. If you refuse to forgive, hindi ko siya papatawarin. Hindi ko tanggap ang kanyang ginawa. Niloko niya ako. Pinagsamantalaan niya ang aking nararamdaman. If you refuse to forgive, the anger will grow, the pain will grow. Matitindi ang galit, titindi ang sakit. At dati, konting galit lang, pero habang tumatagal, ayaw mo siya makita dati, pero ngayon, makita mo lang yung pangalan niya sa Facebook, ayaw mo na. Marinig mo pa lang yung yabag ng kanyang paa, galit ka na. Makita mo lang yung anino niya, nagiging halimaw ka na, praise the Lord. Amen. Bakit? Usually, bitterness is a result of not forgiving someone. Kaya tayo nagiging bitter, kaya tayo nagiging ampalaya, kaya tayo nagiging mapait is because we refuse to forgive those people who have offended us. Yung resentment naging bitterness, at madalas, yung bitterness, meron kang desire na makapaghiganti. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ako nakakaganti. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Niloko niya ako, lolokohin ko siya. Ginalit niya ako, gagalitin ko rin siya. Now listen to me. According to the scripture, sabi ng Biblia, bitterness is a poison. Bitterness is the poison of your life. It poisons your heart. In fact, ang bitterness is from the word venom, kamandag. Venom, kamandag ng ahas. If you have bitterness in your heart, para ka may venom. May kamandag sa iyong puso. At ang base sa aking assessment, one of the saddest and miserable people on earth are bitter people. Kapag bitter, laging malungkot, laging miserable ang kanilang buhay. Hindi lang naapektuhan ng kanilang puso, even their physical bodies are affected by bitterness. Ang sabi mismo ng science, mga kapatid, ang bitterness could be a seed, ugat ng maraming sakit sa ating katawan. It could be a seed of mental and emotional instability. Yung parang ang buhay mo parang brewed coffee. Ang pait. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 15, yung text na binasa natin, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Everybody, read this with me. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you. Ano ang sinasabi ng scripture? Ang bitterness, lason. So bantayan mo na merong poisonous root of bitterness na tumutubo sa iyong puso. Because bitterness will poison your heart. It chokes your peace. It chokes your joy. Kaya posibleng wala kang peace of mind, peace of heart, wala kang joy from within, is because of the bitterness that is growing from the inside. Bitterness destroys relationship. Nakakasira ito ng pag-aasawa. Better half, naging bitter half. Corny. Okay? Okay? Why? Because bitterness destroys relationship. Ang sabi nila, bitterness is the cancer of the soul. Ito ay cancer ng ating kaluluwa. Ang bitterness, mga kapatid, is an emotional suicide. Delikadong attitude ang pagiging bitter. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, delikadong attitude ang pagiging bitter. Hindi maganda na lagi tayong matampuhin. Walang umi-amen ah.
Hindi okay na lagi tayong matampuhin. Let me repeat again. Hindi tama na lagi tayong matampuhin kasi ang tampo pwedeng lumumpo sa iyong pagtawag. Kaya hindi ka maging epektibo at hindi mo malakaran ang purpose ng Panginoon because you allow the tampo to grow, naging galit, you allow it, naging resentment, you allow it to grow, naging bitterness. Now, yung nagsimula sa tampo, ngayon lason na sa iyong puso. Kung nasan siya, wala ka doon. 20 square meter lang yung bahay nyo. Pero kung nasan siya, wala ka doon. Pag nasa ref siya, wala ka doon. Naalala ko kami ni Jenny, pag minsan, pag may tampuhan kami, pag nandun siya sa may kusina, wala ako doon. Nasa sala ako. Amen? Bakit? Kasi yun ang ginagawa sa atin ng galit, di ba? Ayaw mong makasalubong yung taong may sama ka ng loob. O yung mga may utang lang kayo, yung ayaw nyo makasalubong, okay? Kasama na rin yun, okay? Pag may utang ka, ayaw mo talaga makasalubong yun. Amen? Right? Okay? Kung nasan siya, wala ka doon. Pag may birthday party, invited ba ako? Oo, invited ba siya? Kasi kapag invited siya, kahit pwede ka, hindi ka magiging pwede. It destroys relationship. It poisons your heart. It is eating away the vitality of your spiritual life. And bitterness is a sign that something is wrong from the inside. Unfortunately, millions of people are infected with bitterness. Pwedeng resulta ng rejection, binasted ka. Rejection, di ka natanggap sa trabaho, hindi ka nakapag-abroad, o pwedeng ang bitterness ay resulta ng heartbreak. Yun, nag-apply ka sa abroad, hindi ka natanggap. Tapos ngayon, pag may nag-a-apply, huwag ka na mag-apply. Alam mo, kaya mo naman kitain dito sa Pilipinas. Yan yung mga kinikita mo dun sa abroad. And then you started to become bitter na dating pangarap mo. But because of rejection, amen, binastig niya ako, kala mo, ganda-ganda naman niya. Dami pang babae, there's a lot of fish in the ocean. You see? Rejection. Di ba? Napansin niyo yung rejection? Amen? It can cause bitterness in your heart or heartbreak could cause bitterness in your heart. Yung mga lalaki na yan, pare-pareho lang yan. Guys, hindi lahat, okay? Hindi lahat. Hindi lahat. Okay? Yung katabi mo, ewan ko lang. Okay? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi lahat ganun. Or pwede rin kaya ka bitter because of the painful situation. Ano yung nakakatakot? Minsan bitter tayo sa Diyos. Because of the painful situations that we face. Lord, bakit kung sino yung mayayaman, sila pa yung lalong yumayaman? Lagi ako naglilingkod, lagi ako nagsisimba. You are not fair. You are not just. Why? Because that painful situation is now leading you to have a bitter heart. Katulad ni Job. Alam niyo ba si Job? Even Job, because of what he went through, had the bitterness of his soul. Job 7:11. Basahin natin yung 7:11. Gusto niyo yung trabaho sa 7:11? Job 7:11. Okay, Corny na naman. Okay, Job 7:11. Ang sabi ng scripture, therefore, I will not keep silent. Sabi ni Job, I will speak out in the anguish of my spirit. Everybody read. I will complain in the bitterness of my soul. Si Job mismo nagsabi nito, ha? Ang sinasabi ni Job, I will complain to the Lord through the bitterness of my soul. Dahil yung soul ko is so bitter, out of the abundance of my heart, the mouth will speak. Sinasabi mo yung laman ng iyong puso. Now, hindi ko masisisi si Job. Grabe naman kasi talaga nangyari sa kanya. 10 anak niya namatay, sabay-sabay. Yung lahat ng kanyang wealth na ubos, sabay-sabay. Now, you have to understand, si Job ang wealthiest man in the region. Number 1 sa Forbes magazine. And yet, all of a sudden, in one day, every property gone. In 1 week, namatay yung kanyang anak, nawalan siya ng ari-arian, nagkaroon pa siya ng incurable disease, cancer at that time, leper, ketong, skin disease. Kung ako tatanungin mo, parang justified naman. Kahit naman siguro ako, mawalan ako ng 10 anak, mawalan ako ng ari-arian, magkaroon pa ako ng, hindi lang sakit, kundi sakit na walang makapagpagaling. So death penalty na to. Pwede ko na itong ikamatay, death sentence na ito. Pwede mo talagang tanungin na, Lord, why? And if you know your Bible, ang sabi ng Job chapter 1 verse 1, si Job is a righteous man. Kung sino pa yung righteous, yung pa yung dumaan sa pagsubok. Alam mo yung, sabi ng Bible, ipag-pray mo ang kaaway mo. Pinag-pray mo naman.
Pero mapahamak. Lord, pinagpe-pray ko mapahamak siya. Matalisod, masagasaan, mabagok ang ulo, yung mga ganyan, Lord. Savage, di ba? Pinag-pray mo naman. Pero, di ba, parang tingin kasi natin, yung mga masasamang tao, deserve nila yung masasamang bagay. Pero pag tinignan natin ang realidad ng buhay, minsan kung sino pa yung mababait, kung sino pa yung mahilig mang istorbo, alam mo yung nagbibidyo kayo hanggang 3:00, sila pa yung wala sa tono. Pasin nyo yun? Buti sana kung mala Sherin Reyes o mga Morissette, yung mga boses eh. Di ba? Yung sila lang nag-i-enjoy sa kanta nila. But anyway, what I'm trying to say is this. Kung si Job lang ang tatanungin mo, meron siyang, ako tatanungin mo, meron si Job every right to get angry. Possibly get angry with God kasi even yung kanyang asawa that is supposed to help him, discourage him. Ang sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na yung Diyos mo. What kind of support system is that? Even your friends, pinuntahan nga siya ng kanyang mga kaibigan para naman isisi sa kanya ang lahat. Kasalanan mo kasi yan. Baka may mga kasalanan ka hindi pinagsisisihan. Baka may pagkakamali ka sa Diyos. May kaibigan kayong ganyan? Marami. Maraming ganyan. Okay? Imagine niyo yung senaryo ni Job. Kaya siguro maintindihan ko kung may bitterness talaga siya sa kanyang puso. Kasi even yung mga taong nakapaligid sa kanya is not supporting him. And I've realized lang, let me just say this to you, one of the greatest threat in your peace is people. Pansinin niyo, isa sa mga greatest threat sa peace natin, yung mga taong nakapaligid sa atin. Because people are going to hurt you. People are going to offend you. People are going to disappoint you as long as you live. Hindi ka lang mau-offend ng mga tao kung patay ka na. Pero hanggat buhay ka pa, the potential to get hurt is real. Everybody shout, hurt is real. Put that in the chat. Hurt is real because words will be spoken to you. Actions will be taken that will hurt your feelings. As long as involved ang tao, involved ang friction. As long as involved ang tao, involved ang misunderstanding, involved ang sakit, involved ang tension, involved ang galit. Nandyan na talaga siya. Hurt is real. So we are not going to discuss today the obvious. What God wants to do for us today is for us to pinpoint nasan ang ugat ng lahat ng galit na meron tayo. Kung bakit 6:30 pa lang ng madaling araw, mainit na kagad ang ulo niya. May kilala ba kayong ganon? Amen? Because if you don't deal with the root, your soul will deteriorate. Kahit magbago ka pa, kahit i-replace mo pa, you cannot change it unless you deal with the root. Tanggalin mo mismo sa pinaka-ugat. Amen. Nangyari na po ba sa inyo to na meron kayong family member na galit sa inyo, wala naman kayong ginawa? Kasi nga wala kang ginawa eh. Hindi, joke lang. Alam mo yon? Alam mong hindi ikaw yung source ng kanyang galit, pero ikaw lang yun napagbuntunan sa Tagalog. Napagbuntunan nung kanyang galit. So ang tanong mo kagad, ba't ka ba galit? Because we want to address what is the root. Para ako lang yung nagigilty rito, ako lang yata yung nagagalit and everything. And unfortunately, in our day and age, maraming mga motivational speaker will teach you how to control your anger. Kasi ngayon, imbis na theology, ideology na lang. Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo, ito yung nakasana, ito yung gawin mo, ito 7 steps to control your anger without even referencing the Word of God. Ang solution for bitterness is not ideology, theology. It should be theology. Naalala ko si Naomi. Okay? Si Naomi, mga kapatid, ay mother-in-law ni Ruth. Nakaranas sila ng severe famine sa kanilang lugar sa Bethlehem. At dahil nakaranas sila ng severe famine, na-force sila ngayon na pumunta ng Moab. By the way, kung di nyo alam ang Moab is a territory of the enemy. Kasi minsan pag gutom ka na, kahit sa kaaway mo, kakain ka. Okay? Kasi nandun lang yung source of food. So pumunta sila sa Moab, a mistake by the way, para kumuha ng food. Habang nasa Moab sila, ang sabi ng scripture, yung asawa ni Naomi na sa Elimelech namatay. Nabiyuda siya. Plus, listen to me, hindi lang siya namatayan ng asawa, yung kanyang 2 anak, isa doon asawa ni Ruth, yung kanyang 2 anak namatay din. So lahat ng lalaki sa buhay niya namatay. Lahat ng source of provision and protection namatay. And she's angry.
at the Lord. Kasi lahat ng sources of protection and provision, kasi pag widow ka at that time, parang death sentence na rin. Walang tutulong sa iyo. You cannot work. So wala kang sariling kabuhayan unless may magpakain sa iyo. So wala siyang source of food, wala siyang source of provision, nagalit siya. And then, sabi niya kay Ruth, saka yung isa pang asawa ng kanyang anak, iwanan niyo na lang ako. Balik na kayo sa mga nanay ninyo kasi hindi ko na kayo kayang buhayin. Pag hindi kayo nakapag-asawa, mas magiging miserable pa buhay niyo compare sa akin. So yung isang asawa umuwi, pero si Ruth sabi niya, hindi kita iiwan. Sabi niya kay Naomi, your people will be my people. Amen? Sasama ako sa iyo kahit anong mangyari sa iyo. So sinamahan siya ni Ruth. Kaya si Ruth at si Naomi, dikit yan. Close yan sila. Okay, sinamahan siya ni Ruth. Ngayon, ang sabi ni Naomi, okay, gawin natin, balik tayo sa ating hometown. So galing sila ng Moab, namatayan siya ng asawa at 2 anak sa lugar na yon. Gusto na nilang bumalik ngayon sa Bethlehem. Now, this is where it gets interesting. Pagbalik nila ng Bethlehem, nasa lubong siya ng mga dati niyang kapitbahay. Ang sabi sa kanya, Naomi, ikaw ba yan? Tignan niyo response ni Naomi. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman exclaimed, can this be Naomi? Verse 20, don't call me Naomi. Call me Mara. Now, Mara means bitter. Kaya Mara Clara. Oh, may pinalaya. Praise the Lord. Yung iba sa inyo, yun lang ang kailangan. Pwede na. 10 years of wisdom. Amen. Sabi niya, call me Mara because, tingnan niyo to, kanino niya sinisi? Because the Almighty has made my life very bitter. Watch this, verse 21. I went away full, but the Lord has brought me back empty. Not true, by the way. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. Now listen, namatayan siya ng 2 anak, nawalan siya ng asawa, bumalik siya ngayon sa Bethlehem. Ang sabi ng mga kanyang kababayan, uy, si Naomi bumalik. Ikaw ba yan? Sabi niya, huwag niyo akong tawagin Naomi. Tawagin niyo akong bitter. Because Naomi means sweet and pleasant. Okay? Sabi niya, huwag niyo akong tawaging sweet. Hindi tayo close. Huwag niyo akong tawaging pleasant because what happened to me is not pleasant. Call me bitter. Now, it's interesting to me that sometimes we want to be identified with our circumstances. You fail, but you are not a failure. Ang sabi ng mga kapitbahay niya, ikaw na ba yan? Ang sabi niya, huwag niyo akong tawaging pleasant. Tawagin niyo akong bitter. Self-admission. Siya mismo ang tumawag ng bitter sa kanyang sarili. She was so angry with God and her situation na ayaw niya magpatawag ng Naomi. Ayaw niya magpatawag ng sweet. Now, I don't know kung how true it is. I'm trying my best to research. Pero pakiramdam ko, ito na lang yung unang beses na ang ganda na ng pangalan mo sa Bible, pinapangit mo pa. Kasi sa Bible, pag pangit, pinapaganda ni Lord. Usually ganun eh. Parang ito lang yung nakita ko sa Bible na ang ganda na ng pangalan mo, pinapangit mo pa. Pleasant na, sweet pa, ayaw niyang i-declare. Alam niyo, di ba lagi ko tinuturo sa inyo, kahit hindi maganda ang buhay, i-declare niyo kung ano yung gusto niyo makita in the future. Huwag niyo i-declare ko ano, pero siya hindi. Tingnan niyo buhay ko. The Lord has afflicted me and brought misfortune in my life. I don't deserve to be called Naomi. Call me bitter. Kaya ko na-realize that bitterness is a choice. You cannot control what happens in your life, but you can control your response to what is happening in your life. Hindi niya makokontrol na namatay yung kanyang asawa at 2 anak. Pero teka lang, yung papalitan mo pa yung pangalan mo at hayaan mong mag-declare pa ng bitterness ang ibang tao sa buhay mo, choice mo yun. Bitterness is a choice. Kumbaga, hindi natin minamaliit ang nangyari kay Naomi, pero yun yung nagsilbing focus ng kanyang buhay. Wala na siyang makitang magandang future. Ginawa mo na sa akin yan, hindi ko na nakikita ang reconciliation in the future. Friends, over na tayo. Sinira mo ang 3 taong pagkakaibigan natin. Hindi na kita papansinin. Kadugo pa naman kita. Ginawa mo sa akin yan. Pera lang yan, pinag-aawayan pa natin. Negosyo lang yan, pinagtatalunan pa natin. Hindi na kita babatiin. Parang totoo, no? Because bitterness is a choice. Hindi ko sinasabing mali ang magalit, pero wag mong gawing bida sa buhay mo ang bitterness.
It will poison your life. At ang nakakalungkot dito, sino ang sinisi ni Naomi? Yung Diyos. Si Lord ang may kagagawa nito. Si Lord ang may hatid nito. He brought misfortune in my life. Actually, pag pinag-aralan mo yung buong statement na yun, parang lumalabas na at least 4 times niyang sinisi ang Diyos. At least 4 times. Si Lord ang may kagagawa nito. Si Lord ang may gawa nito. Which made me realize, teka lang, hindi ba yung buhay pa siya at hindi ba gracious pa rin ang Panginoon kahit na may mga misfortune na nangyayari sa ating buhay? Na posible na kaya tayo nagiging bitter, hindi lahat, pero posible po kaya tayo nagiging bitter is because we lose sight of the grace of God in our life. We lose that perspective na oo, may ginawa ang taong mali sa buhay ko, pero ang Diyos mabuti pa rin sa buhay ko. What they did to me is wrong, but that made me strong. Perspective. Don't ever lose sight of the perspective that God is gracious in your life. Look at the text that we are reading again. Sa Romans 12:15. Di ba ang sabi doon, Hebrews 12:15 rather, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. And usually, one of the reasons why we are bitter is because we fail to see the grace of God. We lose sight of the perspective na ang Diyos nga pinatawad ako hindi ako makapagpatawad. I'm not judging you. I'm just saying, wag mong tatalanggalin sa iyong kaisipan that God is gracious. Ang buhay na punong-puno ng pait ay posible kapag nawalan ka ng perspective na ang Diyos ay gracious at forgiving sa ating buhay. Look at everything that God has done in our life, and yet we fail Him 1,000 times, 1,000,000 times. But 1,000 times we fail, still God's mercy remains. Nanatili pa rin ang ating Panginoon. Huwag niyong tatanggalin yung perspective na ito, kapatid. Mabuti pa rin ang Panginoon. Amen? Amen. Nasira na yung horizontal relationship. Sisirain mo pa ba yung vertical? Don't lose sight of God's perspective. Posible rin kasi na kaya hindi tayo makapag-forgive horizontal is because we fail to receive the grace of God in our life. Tingnan nyo, sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, bago ka manalangin, bago ka lumapit sa akin, kung may naalala kang sama ng loob sa iyong puso, tanggalin mo muna. Di ba? Magpatawad ka muna. Mark 11:25. Watch this. Everybody read. But when you are praying, first, forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too. Hindi naman ako nagsabi niya, di ba? Binasa lang natin. Pero ano sinasabi ng Panginoon? Ano ulit sinasabi ng Panginoon? Bago kayo manalangin, bago kayo lumapit, patawarin niyo muna lahat ng mga taong meron kayong sama ng loob. Wala naman ganyan, Lord. Ano po naman naiintindihan mo kung ano ginagawa nila eh. Tama? I have a case to you. I have a case na posibleng meron tayong mga unanswered prayer. Is because of the unforgiveness in our heart. I'm not saying lagi, but I want to present a case to you na posibleng kaya tayo may mga unanswered prayer is because we fail to address what's inside our heart. Kasi kung titingnan mo ang context ng Mark 11:25, I want to show you the context of Mark 11:25. Kasi ang context ng Mark 11:25, famous verses. Okay? Let's go to Mark 11:22 first. Basahin natin 22 hanggang 25. Everybody read. Then Jesus said to the disciples, have faith in God. 23. I tell you the truth. You can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. Pause. Alam niyo itong verse na to? Yes. Nasabi ng Panginoon, because of your faith, pwede mong utusan ang bundok na maurong. Amen? Ganun ka makapangyarihan ng prayer natin. Next. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. Verse 24. I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you received it, it will be yours. Sarap! 25. But
Yun, patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Amen? Ang ganda na ng verse 24 eh. Pinasok pa yung 25 eh. Amen? Kaya minsan tayo, di ba, parang selective tayo sa verses. Pero ano sabi ng scripture? Gusto nyo ba na ang inyong mga panalangin ay diniringgin? Yes. Ang sabi ng scripture, kapag naniwala kang it will happen at tinanggap mo, by God's grace matatanggap mo. Pero, kapag nanalangin ka at may naalala kang sama ng loob, bitawan mo muna. Patay tayo dyan. Ano sinasabi ng ating Panginoong Yesus? Gusto ng Lord, i-confront mo yung laman ng puso mo. Hindi po pwedeng ilihim mo yan. Lumaharap ka na sa Panginoon, nakalihim pa eh. If you cannot confront it, you cannot heal it. God cannot heal it. Kailangan i-expose, kailangan i-confront. Yun ang sinasabi lang naman ng ating Panginoong Yesus. You are asking me for something, pero yung puso mo, gusto kong pagalingin eh. Gusto kitang palayain. Gusto kong i-address kung ano man yung meron sa iyong puso ngayon. Nakikita ko lahat ng laman ng puso mo. Huwag ka mag-pretend. If you pretend, it will not end. Be real. Maging totoo ka sa ating Panginoon. Haharap ka sa akin. Tatakpan mo ng band-aid. Sabi ng Lord, hindi na kaya ng band-aid yan. Kailangan na dyan, surgeon. Operahan na yan. Tumindi na eh. Madalas nakakalungkot, tinatakpan natin yung band-aid, yung dapat pinapa-opera natin sa surgeon. Trying to hide what we feel. Pero alam ng Diyos eh. Alam kasi ng Panginoon na oo, posibleng makuha mo ang lahat ng sagot sa iyong panalangin, pero kung hindi ka malaya, you will not enjoy the blessings that you receive. Kung hindi ka malaya, hindi mo ma-maximize everything that God has prepared for you. In fact, if you stay in that bitterness, if you stay in that unforgiveness, by the way, hindi porket nasa bagong relationship ka, hindi ka na bitter. Alam mo, minsan maganda nga, china-challenge tayo ng Lord na magpatawad. Kasi dun mo lang marirealize, masakit pa pala. Kung hindi ka papasok sa bagong relationship, hindi mo marirealize, masakit pa pala. Amen? Bakit? Alam ng Panginoon, hindi lang ikaw ang naaapekto ng unforgiveness. Kaya magagalit ha. Sabi rin ng Bible, when you are bitter, you are corrupting those people who are around you. You want proof? You want proof? We just read it a couple of times already. Hebrews 12:15. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Bitter people affect the people around them. Ang bitterness, nag-a-appear as anger, nag-a-appear as slander, pinagchichismisan nyo, rage, irritability, obsessed to revenge, obsession for revenge, or obsessed to get even, pessimism, fault-finding. Dahil galit ako sa kanya, dapat ikaw best friend kita, galit ka din sa kanya. Di ba? Pansinin niyo yun? Pag galit ka sa isang tao, pag sinira ko sa iyo ngayon, nagalit ka sa kanya, hindi pwedeng patas ka. Kailangan galit ka din sa kanya because you want other people to hate the people that you hate. Napansin niyo ba yun sa bitterness? At pansinin niyo yung mga taong bitter, kahit anong kwentuhan niyo, kahit ang kwentuhan niyo tungkol sa solar system, mapupunta siya dun sa galit niya. Correct? Napansin niyo, ang galing niya mag-transition. Nagtaka, paano tayo napunta dito? Kanina, solar system pinag-uusapan natin. Kasi pangalan niya Mars. Si Mars pinautang mo. Okay. Nakuha mo pa yon? Galing mo. Because you are so hurt. You are so angry. Galit na galit ka talaga. Kaya na-realize ko, mga kapatid, listen to me. Ang bitter, bawal mag-Twitter. Kasi kapag ang bitter nag-Twitter, delikado. Pansin ko lang. Alam niyo, lalo ngayon, mga kapatid, hindi ko nag-iimbento ha. Ang Twitter ngayon is tagged right now as a platform of hate and rage. Unfortunately. Kaya yung mga bitter, huwag niyong paghahawakin ng social media. Kasi ang bitter, pagka nag-post sa social media, hindi lang yung post niya, binabantayan niya. Lahat ng mga nag-like, titingnan niya lahat yon. Oy, agree sa akin yung kapitbahay ko, friends kami nito. Ay, yakap lang, galit tayo. Ay, pinusuan, best friend kita. Because
You want the people that you hate will hate others as well. Let me just rephrase again. Buti na lang, sabi ng Lord, magpatawad tayo. Kasi minsan, pag hindi ka challenge ng Lord to forgive, hindi mo marirealize, masakit pa pala. Dinaan mo kasi sa pagiging defensive. Kasi ayaw mo i-address. Kaya dapat hindi tayo na masyadong defensive kasi pine-prevent natin yung sarili nating paggaling. God wants to address that. And I believe you are not here by accident. Gusto ng Lord talaga na pagalingin tayo. Pastor, you don't know what you're talking about. You don't know what they did to me. Grabe ang ginawa nila sa akin. I have every right to get angry. Okay, I will give that to you. Hindi ko sinasabing mali yung galit na nararamdaman mo. Mali yung kanilang ginawa. It's just right to feel the pain. It's okay, naramdaman mo talaga yan. May mga tao talagang abusive sa mundo. May mga tao talagang walang sensitivity sa nararamdaman ng ibang tao. Mga unrepentant, inhuman, savage. Mga taong backstabber, insensitive, mapagsamantala. May mga tao talagang kailangan mo layuan. At may mga grupo talaga ng taong kailangan mong layuan. But I pray that today, the Holy Spirit will make you realize that your calling is bigger than your pain. I pray that the Holy Spirit will make you realize that your destiny is bigger than your pain. Huwag kang magpakulong dun sa galit na iyong nararamdaman. Forgive for your own sake. Huwag na lang para sa kanila. Para na lang sa'yo. Para ikaw ay lumaya. In fact, ang si Lord nga matindi. Sabi nga ng Lord sa atin through Apostle Paul, di ba? Huwag ka lang basta magpatawad. Bago pa sila magkasala, meron ka ng may allowances ka na. Di ba? Sabi ni Apostle Paul sa Colossians 3:12, make allowance for each other's fault. Kasi bawat tao magkakamali. Bawat tao, they will fail you. They will let you down. Amen? Basahin natin Colossians 3, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you and you must forgive others. Ano ba ibig sabihin ng make allowance dito in the Greek? Make allowance, kasi tayo, when we forgive, nagpo-forgive ka kapag may ginawa na. Pero yung make allowance dito in the Greek, hindi pa nagkakasala, meron ng nakaantay na kapatawaran. Wow. Grabe si Lord, no? Make allowance, forgive, so that you will not be consumed with bitterness. Naalala ko si Cain and Abel, si Cain at si Abel. Si Cain was so consumed with his anger. Pakiramdam kasi ni Cain may favoritism ang Diyos. Pakiramdam kasi natin, hindi tayo mahal ng ibang tao. Pakiramdam natin, wala silang malasakit sa atin. Pakiramdam natin ganito. Hindi ko sinasabing hindi totoo, pero minsan sa totoo lang, parang hindi tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating buhay because I need answers. I need explanation. I deserve an explanation. Parang Papa P yun. I don't understand, Lord, yung mga nangyayari sa aking buhay. Bakit ako niloko ng asawa ko? Bakit ako binitray ng mga kaibigan ko? Ako yung hindi nagsisigarilyo, ako pa yung may lung cancer? 15 years na ako sa kumpanya, ako pa yung tinanggal? Yung katabi ko, nagpe-Facebook lang? Na-promote pa? Anong nangyayari dito? Yung upuan ko, monoblock, yung sa kanya, office chair. Hindi ko matanggap ito. Hindi ko ito maunawaan. And sometimes we are having these challenges to forgive because we are trying to find answers to the Lord. Lord, why? Pero minsan na-realize ko, minsan kahit na walang sagot at hindi natin maunawaan, siguro kaya din sinasabing forgiveness is a decision because sometimes you don't feel like forgiving and you will forgive anyway. Anong basis ng forgiveness mo? Dahil ba nagpatawad siya? Dahil ba lumuhod siya? Dahil ba nakiusap siya? O ang basis ng pagpapatawad mo, kasi ang Diyos pinatawad ako. So dahil pinatawad ako ng Diyos, kahit hindi ka lumuhod, kahit hindi ka mag-sorry, kahit hindi ka mag-apologize, it's okay. It's okay.
Ang bitterness, ang inahabol niyan, retaliation. Gaganti ako. Pero ang forgiveness, ang inahabol niya, reconciliation. So learn to forgive. Decide to forgive. Naalala niyo si Joseph? By his own brothers, sarili niyang kapatid, pinagtangkaan siyang patayin. Gustong wasakin ni Satan ang destiny ng ni Joseph sa pamamagitan ng mga wrongdoings na ginawa ng kanyang mga kapatid. And yet, after everything that happened to Joseph, Genesis, nung nakita niya uli yung kanyang mga kapatid, at that point, hindi pa sila nag-a-apologize, hindi sila humingi ng tawad, hindi sila lumuhod, ni hindi nga nila na-recognize yung sarili nilang kapatid na pinatay nila o pinagtangkaan nilang patayin. And yet, sa kabila ng lahat, pinakain sila ni Joseph. Pinatira sila ni Joseph, inako sila ni Joseph, pinatawad sila ni Joseph. Kasi ang sabi ni Joseph, I know you meant it to harm me, but God used it to fulfill the purpose of God in my life. In essence, what you did to me is wrong, but it made me strong. God used what I have been through to make me strong right now. Ephesians 4. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, lahat ng galit, lahat ng puot, lahat ng sigawan, panlalait at lahat ng uri ng masamang hangarin. Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng ating Panginoon. I know forgiveness is hard, but forgiveness is possible because God forgave us for everything that He has done. As I've said, forgive for your own sake. Huwag mo na munang isipin kung paano ka gaganti. Huwag mo na munang isipin kung paano mo i-wish na may maling mangyari sa kanila. In fact, sabi rin ng scripture, Romans 12, never avenge yourself. Leave it to the wrath of God. For it is written, vengeance is mine and I will repay you, says the Lord. Kapatid, bitterness is keeping you from God's best. Ang daming gustong ibigay pa ng Lord sa'yo. Hindi mo maranasan is because of that hate and anger that you feel. I'm not commanding you right now to forgive. I'm just saying, allow the Holy Spirit to work on your life. I-allow mo yung Holy Spirit. Alam kong matagal mong sinarado ang pintuan mo sa pagpapatawad at sinabi mo, mamamatay na lang kaming ganito and I will never ever forgive that person. Mapapatawad ko lang siya kapag nakaganti ako. But give yourself a chance today. Just give yourself a chance to open up your heart and say, Holy Spirit, work through my life. Enable me to forgive. Enable me to be free. Every head bow, every eye closed.